And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. So ito po si Lord kasi tinanong siya ni Moses. Kasi inuutosan si Moses, ayaw nga niya pumunta sa Egypt. Pero ang Diyos, hindi pwedeng hindi kasusunod. Dahil kung si Moses ay nanatiling magmamatigas, baka may mangyari sa kanya. Ganyan po ang Diyos. So, napilitan si Moses na sumunod. Lord, sabi niya, pagdating ko sa Israel, sa Egypt, sa mga Israelita, tanungin nila ako, sinong sasabihin ko na nag-utos sa akin? Anong sabi ng Diyos? I am. Hindi niya sinabing Jehovah, hindi niya sinabing tawag dito, El Shaddai. Kasi ang daming ginagamit na pangalan sa Diyos. Amen. Wala siyang ibang binanggit kay Moses. Sabihin mo lang sa kanila. Ibig sabihin, pag narinig ng Israel ang salitang I am, kilala na nila. Kasi sa Old Testament, hindi gumagamit si Lord ng kung ano-anong pangalan. Ang Diyos na lang, ang tao ang nagbibigay ng pangalan kasi katulad ng Jehovah. Ang Jehovah, hindi po yan pangalan. Ang Jehovah ay salitang sa Diyos. God ang ibig sabihin ng Jehovah. Kaya nga, Jehovah Jireh, God the provider. So, hindi yun pangalan. Ano mang pangalan ang babanggitin dyan sa Biblia, mga title yan. At ngayon, sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, ako si ako. Anong ibig sabihin noon? Ang tinutukoy doon ng Diyos, ako ang Diyos ngayon. Present. Ibig sabihin, ay kasi ang Diyos, kung titingnan mo ang edad ng Diyos, hindi mo mabibilang kasi walang pasimula eh. Ayan ang Diyos. Kaya, ang tinutukoy dito ng Panginoon, ako yung Diyos na walang pasimula. I am. Okay. Pagdating naman sa John 8:58, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Mabigat ito. New Testament ito. Si Abraham sa Old Testament. Kasi may mga kausap si Jesus dito, mga Parisiyo. Sabi ni Jesus sa mga Parisiyo, nauna pa ako kay Abraham. Kaya ang galit, grabe ang galit ng mga Parisiyo sa kanya kasi ano bang tao ito? Ilang taon na ang nakalilipas na namatay si Abraham, 1,000 taon na. Pagkatapos sasabihin nito na nauna siya, wala pang 40 anyos. Kasi nung kausap niya mga Parisiyo, 30 plus lang siya. Or 30, ganyan. Tapos sasabihin mo, nauna ka pa kay Abraham. Ngayon, ang hindi nila makita, kasi ang Diyos, siya rin yun sa Old Testament, na nagkatawang tao. Hindi nila makita yon. Ngayon, kaya nga itong dito po tayo, buksan po natin, Colossian. Ano natin sa Tagalog? Colossian. Twenty-two. Sabi po rito, gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan
upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. So kung papansinin niyo po ito, na sinabi ni Pablo, kung hindi may magbabayad doon sa kasalanan natin, walang maliligtas. Dahil sinabi ng Romans 6:23, for the ang kabayaran sa kasalanan, kamatayan. For the wages of sin is death. Na ang tanging makapaglilinis lang sa tao, dugo. Kailangan may mamatay. At ano ang layunin ng Panginoon? Upang kayo iharap ng mga banal. Kasi walang ibang pwedeng panghugas. Dugo. So kaya kailangan ay may magtulong dugo. Dahil sabi ng Pablo, upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis. Doon lang tayo malilinis. Kaya kung walang dugo, walang nagbuwis ng buhay, walang maliligtas. 23. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Ngayon, alam natin na ang salvation is faith. Tama? Kaya doon sa nagpatulo ng dugo. Ngayon, si Pablo, meron siyang isang malaking misyon para sa kaligtasan ng tao. Na sabi niya, yung mga mananampalataya ay kailangan matibay. Hello. Kaya nga meron tayong pangangaral. Meron tayong hindi lamang pangangaral ng linggo, may biyernes tayo. Ang layunin nito, na yung mga nakikinig ng Ebanghelyo, tumibay. Kaya kung hindi ka tumitibay, ibig sabihin, hindi tumatalab sa iyo ang mensahe. Ibig sabihin, nakinig lang yung tenga mo. Pero ang kaluluwa mo hindi kumakain. Kasi kung ikaw ay totoong kinakain mo ang salita ng Diyos, dapat matatag ka na. Lalo na kung matagal ka na sa church, kailangan matibay ka. Amen. Kasi ang Christian, kung laging sanggol ang niyan, hanggang kailan siya sa ganong klaseng pagiging sanggol. Di ba? So kaya si Pablo, na sabi niya rito, ipinangangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. So, si Jesus Christ nagbuwis ng buhay, si Pablo nagbubuwis din dito. Kasi hindi po madali ang papel ng mga ngaral. Amen. Ngayon, medyo maganda-ganda ngayon. Sa kanilang panahon, ang mga Kristiyano noon, mabuti dito sa atin sa Pilipinas, hindi tayo inuusig. Sa panahon nila, buwis buhay. Dahil kung walang magpapastor din sa kanila, wala ring maliligtas sa kanila. Kaya si Pablo, ginamit niya ang kanyang pisikal sa kaligtasan ng tao. Na dapat ganun din tayo. Amen? Na dapat din tayong magsakripisyo para sa iba. 24. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa inyong kanyang katawan, na siyang iglesia. Sino daw ang iglesia? Yung katawan. Sino yung katawan? Mananampalataya. 25. Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, upang maipahayag ang salita ng Diyos. Makita nyo? So, ibig sabihin, si Pablo, sa kanyang panahon, dahil siya ang sumulat ng Second Testament, talagang chosen siya.
pinili siya. Para saan? Upang maipahayag ang salita ng Diyos. At anong klaseng salita ng Diyos? Maging ang hiwaga na inililihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Ano po ang salita ng Diyos? Lihim ito. Hindi ito sa raming taong nagdaan, yung ebanghilyong nalaman ni Pablo, lihim, walang nakaalam. At nung dumating ang ating propeta, sinabi niya, ipinangangaral ko kung ano ang ipinangangaral ni Pablo. Bakit? Kasi si Pablo ang nagbukas ng Second Testament. Amen. So si Pablo ang naghayag kung ano ang mga kaganapan sa Second Testament. At ang ating propeta ang ginamit din ng Diyos para ihayag ang pangatlong testamento. Nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. So itong aral na ito, aral natin ito ngayon. Ano sabi? Nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. So mahiwaga po ang salita na ito'y si Kristo. So at sino ang hiwaga? Si Kristo. At maging ngayon, si Kristo rin ang hiwaga. Si Kristo ang laging pinag-uusapan. Na kung ito'y makikita sana ng iba na hiwaga na ito, na si Kristo pala'y nandito. Amen. So yan po ang hiwaga. Yung lahat ng coming ni Jesus Christ, puro hiwaga po yun. At maging ngayon, hiwaga ito sa kanila. Pero sa atin, hayag na. Amen. Okay, punta tayo sa propeta. Sabi po rito. Yan. Ano pong ibig sabihin yan? Nothing future. Saan? In God. Ay, paano yan, pastor? Di ba merong mangyayari, may Armageddon, merong ganito? Hello? Sa atin, future. Kay Lord, matagal nang wala pong bago kay Lord. Maski itong nandito tayo ngayon, kay Lord, matagal na ito sa Kanya. Kaya nga, sabi ng propeta, walang bago sa Diyos. Walang parating kay Lord. Lahat yan, kahit 1,000 taon pa ang dadaan, kay Lord tapos na yan. Alam niya kung ikaw ay sa langit o sa impyerno. Alam niya yun. Walang lihim kay Lord at walang bago kay Lord. Lahat ito, alam niya ito. Amen. Yan po ang ibig sabihin, nothing future in God. So, ano man nangyayari, si Lord yan. Amen. Kung mayroon man diyang gira, nandiyan sa Bible yan. 3 woes, 3 wo. First, second, third World War po yan sa Revelation. Bago ba yan kay Lord? Hindi pa nagbabakbakan kay Lord, tapos na yan. Nabangbakbakan na yan. Alam na ni Lord kung sino ang panalo. Amen. So kaya nga, hindi mo rin iano sarili mo na gusto kong mapunta sa langit. Si Lord, alam na ni Lord kung sa impyerno ka o sa langit ka. Walang bago kay Lord. Amen. Ang sabi po rito, question and answer. Lo, having a shadow, the Lamb of Calvary, the one who come in the shadows of the law, to take away the law, and to bring in this great dispensation of grace, to give us thy Spirit in our own tabernacles here,
Pakinggan niyo po ito. God tabernacling with mortal beings. Saan daw sino ang tabernakulo ng Diyos? Building? Ang tabernakulo ng Diyos, tao. Ano pa? Fellowshipping. So ang ka-fellowship ni Lord, tao. God coming down to fellowship in the heart of man. Saan nakikipag-fellowship si Lord? Sa laman? Dito. Kaya nga, ang isang Kristiyanong ka-fellowship ni Lord, kahit mag-isa yan. Amen. Nakikipag-communicate kay Lord yan. Inaawitan niyan si Lord, kahit mag-isa yan. Bakit? Kasi ang fellowship ni Lord, hindi laman. Kaya nga dito sa atin, pag Sunday, tiyakin mo na ang worship mo, kay Lord mo binibigay. Kasi maraming sablay ang pakikipag-fellowship niya sa Diyos. Amen. So, gawin mong, katulad ng mensahe nung Sunday, hindi lahat ng bagay tinatanggap ni Lord. May mga hindi siya tinatanggap. Kaya tiyakin mo na ang ginagawa natin, tinanggap ni Lord. Amen. Sabi po diyan, ang kordero ng Kalbaryo, ang nag-iisang bumaba sa mga anino ng kautusan. Para ano? Upang alisin ang kautusan. Kasi ang kautusan nag-agi, sabi ni James, sa 10 utos, isa lang doon ang hindi mo nagawa, burado yung 9. Mabigat yun. At walang makakagawa ng 10. Sa 10 yun, lagi may sablay doon. At burado yung kung ilan yung natira. 2 man o 3 ang nagawa mo. At kahit isa lang ang hindi mo nasunod, burado yung lahat. So kaya, binura ni Lord ang law. Inalis niya ito. Hindi na kayo maliligtas sa law o batas o kautusan. So, itinanggal ni Lord yun. Ang kaligtasan na ninyo ngayon, sampalatayanan na lang ninyo yung ipinako sa krus. Yung kordero sa Kalbaryo. So sabi niya, and to bring in this great dispensation of grace. So saan tayo dinala? Inalis sa atin ang kautusan, dinala tayo saan? Sa grasya. Ano yung grasya? Pag sinabing grasya, walang bayad ito. Okay. Regalo, kumbaga. Ibinibigay itong libre. Yan ang grasya. Na wala kang gagawin dito. Sampalatayanan mo lang ang Panginoon. Amen. Ito. Revelation book. Book of Revelation. Okay. 93. When you come back up from there, now, hindi po lamang ito doon, sa tinutukoy niyang doon, kundi yung makabalik ka. Kasi tayo, hindi naman tayo taga rito. Kung makabalik ka na sa iyong kaisipan, kung wala ka ng amnesia, at ibig sabihin dito ng propeta, kapag nakabalik ka na sa iyong pagiging, yung tunay mong pagkatao, ano sabi dito ng propeta? Brother, when you come back up from there, brother, sabi niya, you won't have to take a rabbi. Hindi ka natatawag ng guro. Amen? Hindi mo na kailangan tawagin ka ng nagtuturo. Ay, di ba, paano yan, pastor? Kung hindi na kailangan, ang ibig sabihin, hindi ka kailangan tawagin ng nagtuturo. Hindi ka kailangan tawagin ng saserdote o mga ngaral ng salita. In your heart, there's something that's mellowed you to a fellowship.
Hindi mo na kailangan tawagin. Doon sa puso mo, mayroon doong kinakalabit ka para makipag-fellowship. Hindi mo na kailangan pagsabihan. Ay, yung iba, linggo bukas hindi na yung kailangan. Pag nakabalik ka na sa tunay mong kaisipan, sa tunay mong pagkatao noon. Kasi doon sa langit, puro fellowship doon. So pag nakabalik ka na sa ganong kaisipan, hindi mo na kailangan tawagin. Hindi mo na kailangan palalahanan na fellowship. Ikaw ang naghahanap ng fellowship. Nakabalik ka na ba? Kung hindi pa, tatawagin ka pa. Hawakan na natin. Hindi mo kailangang paalalahanan kapag Friday. Alam mo ng Friday, gawain, dapat nandito ka. Ba't ka kailangan pang paalalahanan? Kung nakabalik ka na. So yung mga hindi pa nakakabalik, iyan yung mga taong tamad sa fellowship. Ano sabi niya? There's something that's mellowed you to a fellowship. There's something that's made all things pass away. So hindi mo na kailangang pagsabihin na magbago ka na. Lahat ng bagay na luma sa buhay mo, mawawala yan kusa. Hindi yung... Kaya nga sabi ng Bible, pag nandyan sa iyong Holy Ghost, hindi mo na kailangan turuan ka. Sabado pa lang, nagpaplansya ka na ng damit mo. At ready ka na sa fellowship bukas ng linggo. Hindi ka dapat paalalahanan ang Kristyano kung totoong nakabalik na siya sa kaisipan niya. Hindi na siya dapat paalalahanan. Amen. Sabi niya, and things then become new. Lahat bago. Hindi mo na kailangan turuan ka ng turuan para magbago. Mayroong nandyan sa puso mo na nagbabago sa iyo. Kasi ang tirahan ni Lord, puso. Hindi itong utak. Sabi niya, Paul said, there's nothing present. Ayan, nabanggit pa yung present. Nothing future. Neither sickness or peril. Nothing could ever separate us from the love of God. That's in Christ Jesus. Kahit daw itong, kasi ito, ang present na sinasabi ni Paul, yung ngayon, kasalukuyan. Halimbawa, sa kasalukuyang ito, walang anumang bagay na pwedeng makapaghiwalay sa iyo sa Diyos. Ano pa? Maging sa hinaharap, maging karamdaman, o panganib, nothing could ever separate us from the love of God. That's in Christ Jesus. So ang isang Kristiyano, hindi po yan mawawalay kay Lord. Kahit ano ang mangyari sa lupang ito. Pero kung ikaw, fellowship pa nga lang, nahihiwalay ka na, amen, so delikado. Amen. So sabi niya, ano pa? No backbitings, no ups, no downs, no nothing else. Nothing can ever separate us from the love of God. That's in Christ Jesus. Binanggit dito ang backbitings. Ito po yung character assassination. Hindi ka po masisira. Walang magagawa yan sa Kristiyano. Kahit anong paninira ang gawin sa iyo, hindi po yun makakaapekto sa isang yung bagsak o pagtaas, hindi rin yan. Kasi minsan tayo ay namumroblema, pero hindi yan magiging dahilan para malayo ka kay Lord. O mga karamdaman na yan. Okay. Hindi yan makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo, sabi niya.
sickness, sorrow, hunger, strife, differences in the church, difference of opinion, no matter what it is, nothing can ever separate you from the love of God. Ang gandang assurance, hindi po mahihiwalay kay Lord. Bakit mahihiwalay ang katawan? Sige nga, di ba siya ang ulo? Ano, maglalakad si Lord, walang katawan? Tayo ang katawan? Paano niya hihiwalay ang katawan? Kung katawan ka, hindi niya pwedeng hiwalayan. Siya ang ulo. Ito, ulo. Paano niya iwanan ang katawan niya? So sabi niya, nothing can ever separate you from the love of God. Knowing that you're walking in Him. Oh, si Enoch, naalala niyo si Enoch? Enoch walked with God and God took him. So ito po lang ang kinukuha ni Lord, yung lumakad ayon sa salita niya. So kung hindi po tayo sumusunod sa salita ng Diyos, huwag kang umasang kasama Kanya. Knowing that you're walking in Him and nothing can harm you. Assurance na naman ito. Walang makakapanakit sa iyo. There's nothing can harm you. There's neither powers, things present, things future. Nothing can separate us from Him. Naulit. Ang kagandahan dito, ang tinutukoy kasi dito ng propeta na walang makakapanakit sa iyo, ito yung mga naka-duty kay Lord. Kung naka-duty ka siguro, pero paano kung may chicks ka, andun ka sa sugalan, nagsisindi ka ng sigarilyo, naglalasing ka, hindi ikaw to. Okay? So sabi niya, there's neither powers, things present, things future. Nothing can separate us from Him. Bakit? We are in Him. Tayo nasa Kanya. Paano tayo mapapawalay? And we never come in by our own will. Oh! Hello? Hindi pala tayo napunta sa Kanya dahil tayo ang lumapit sa Kanya. Kalooban ni Lord kung bakit tayo na kay Lord. Hindi tayo ang may kalooban. Kasi tayo ang hinahanap natin. Lalo ako noon, Hinebra. So nagulat na lang ako. Amen. At maging kayo, hindi nyo rin sinasadya na maging Kristiyano. So sabi niya, and we never come in by our own will. By choice. Oh, elected us and brought into Him. Inelect pala tayo. Kumbaga sa di ba may malapit na eleksyon eh. Tayo nag-i-elect sa ilalagay natin. Kung sinong mayor, councilor, governor, o sino man. Tayo nag-elect. Okay. Para iluklok. Sa pwesto, Pangulo. Tayo nagluklok sa Pangulo. Dito, iluluklok din tayong hari ni Lord. At ang mabigat dito, hindi tao ang pumili. Diyos. Yan ang mabigat. At isang buto lang. Walang kalaban na butuhan. Hindi kasali dito si Satanas. Dahil may sarili din si Satanas na mga pinili niya. Yung mga pinili ni Lord, wala ditong ibang kasama si Lord sa pagpili. Siya lang. At iyon ang pinakamabigat. Na ang pumili sa atin, na nagluklok sa atin. Kasi sabi ng Revelation, we are kings and priests. Hello? Ano ang ibig sabihin ng pastor? Hindi ka lang ordinaryong tao. Isa kang hari at saserdote. At ang naglagay sa iyo,
Diyos. By choice, elected us and brought into Him. Hindi ba ito tuwa? Hindi ka ba nagagalak na isa kang tao lang, pinili ng Diyos, na maging hari at saserdote? Hello? Yung iba, hindi nagagalak. Kasi kung ag-agi, yung presidente ngayon, sa ngayon, siguro masaya sila dahil presidente. Ngayon. Tanong, hanggang kailan siya dyan sa Malacanang? Palagay nyo. Umabot kaya siya dyan ng 100 years? Baka sa next year, iba na ang presidente dyan. Sa nangyayari ngayong mga kaguluhan. Okay, so ang pagiging presidente niya, hindi po panghabang panahon. Pero itong election ni Lord, eternal ito. Mananatili kang hari. Sila, mga ilang tanggal na sila dyan sa Malacanang. O mga nakaposisyon na mayor o gobernador. Hindi po sila magtatagal dyan. Pero itong election ni Lord, Diyos ang pumili, eternal election po ito. At sabi ng propeta, walang makapaghihiwalay sa iyo sa Diyos sa kanyang pag-ibig. Amen. Ang gaganda ng mga quotes ng propeta. Amen. Ito pa. Abraham. Brother Abraham, why are you hitting on those things at night? Is the reason of this, sabi niya. If you can ever get the scare out of the church and let them realize who they are and what they are positionally, healing will be the simplest message to be preached or anything else. But you're scared. Kung alam sana ito ng tao, sabi niya, kung magagawa niyo anya na alisin ang mga takot sa iglesia, sa mga tao, at malaman nila ang katotohanan kung sino sila, kung ano ang kanilang kalagayan, ang pagpapagaling ang pinakasimpleng mensahe. Kaya lang, takot ang tao. Kaya ako, pagka mayroon akong pinuntahan na may sakit, dinadala ko sa prayer. Amen. At hindi ako nag-aalangan kasi alam ko si Lord, kilala ko si Lord. Amen. So maraming tao, hindi nila magamit ang prayer sa sakit. Kasi, sabi ng propeta, but you are scared. Takot kayo. You are afraid. You don't realize that you are sons and daughters of God. Hindi nyo maalala o malaman na kayo'y mga anak ng Diyos. So ito ang mga nalilimutan ng tao na siya anak ng Diyos. Kaya yung iba, nagsisigarilyo kasi nalilimutan nilang anak sila ng Diyos. Yung iba, absent. Kanina sinabi ng propeta na hindi mo kailangang paalalahanan. Alam mo ang tungkulin mo bilang Kristiyano. Amen? You don't realize that you're sons and daughters of God. And now, not we will be. Hindi we will be sons and daughters. Tapos na yun. Anak ka na. Hindi magiging anak. We are now sons and daughters of God, not way off in the future. And we won't
sometime in the future set in heavenly places. Now we are seated. Hindi tayo uupo pala. Uupo tayo sa ibang araw, sa ibang panahon, sa darating na panahon. Nakaupo na. Past tense ito. Ay, ba't nandito tayo, pastor? Kay Lord, wala pong future. Tapos na. Maaring sinasabi mo, nandito ka. Pero kay Lord, nakaupo ka na doon. Ano pang iniintay mong uupo ka pa doon? Kasi walang bago kay Lord. Ang lahat ng bagay, tapos na ito kay Lord. Hello? Ano? Uupo pa lang tayo? Ay, mali itong mensahe. Ang sabi ng mensahe, hindi yung magiging anak ka pa lang at hindi yung uupo ka pa lang. Asom pala. Kasi kay Lord, walang bago. Ano man ang mangyayari sa mga araw na tapos na ito kay Lord. Kaya hindi po tayo uupo pa lang. Nakaupo na tayo doon. Amen. Hindi po ako may sabi nito. And we want sometime in the future set in heavenly places. Now, we are seated in heavenly places right now. Hello? Ano, uupo pa lang? Ito yung hindi maintindihan ng mga second coming. Sila puro future. Kay Lord, walang future. Sabi dito sa mensahe natin, walang future kay Lord. Tapos na lahat yan. Ano sabi niya? And now we are the sons and daughters of God. It does not yet appear what we shall be in the end. But we know we'll see Him. So sa atin, hindi pa natin alam yung ang katapusan. Pero sabi ng propeta, alam natin na makikita natin siya. For we'll have a body like His. May pangamba ba ang Kristiyano sa mangyayari? Itong mga na ito, eksena na lang ito na ginagampanan natin, pero ito tapos na ito kay Lord. Kaya ulitin ko, kung ikaw ay taga-impyerno, kahit anong paglulumuhod mo kay Lord, doon ka talaga patungo kasi taga-impyerno ka, hindi ka taga rito, taga-langit. Ang taga-langit lang ang babalik doon. Amen. Sinabi ni Pablo yan sa Ephesians chapter 11. 4 na ang babalik doon yung bumaba. Halimbawa, si Lord, wala naman siyang ibang pwedeng puntahan. Ang alin ang pupunta niya ba? Yung kung saan siya galing. Kaya kung tigaroon ka, bumaba ka lang, o saan ka babalik? Dito sa pinanggalingan mo. Ganon lang po yung kasimple. We'll see Him as He is. Hebrews, question and answer. Anything, lahat ng bagay. There's nothing present, nothing future, nothing starvations or perils or anything can ever separate us from the love of God that's in Christ. Yun daw kasalukuyan, sa hinaharap, kagutom, panganib, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. When a man is born of the Spirit of God, he is a creature no longer of time. Dito sa lupa, kaya nga sa seven dimensions, ang third dimension is time. Amen. Bakit time? Kasi kung hindi gagawin ni Lord John, kawawa ang tao. Bakit kawawa? O halimbawa, alam natin na may kamatayan ang tao sa lupa.
Paano kung hindi ginawa ni Lord yung limitasyon ng time? At mabuhay ka ng 2,000. Ano kaya itsura mo? Baka ni gulong, hindi ka na gumugulong. So, kaya mayroong limit ang time sa lupa. Ngayon, sa isang Kristiyano, sabi niya, when a man is born of the Spirit of God, he is a creature no longer of time. Bakit? Siya'y eternal. Amen? But he's a creature of eternity. He's passed from death unto life. Hindi siya yung taong, ang physical, sa Kristiyano, ang physical lang po ang namamatay. At iyan na po, sabi nga ng propeta, pag alis mo sa lupa, nagpasimula na ang eternidad sa iyo. Itong laman, may katapusan ito. Okay? At tingnan ko sa linggo kong, kasi mayroon po akong nabasang life story ng propeta. Ang ganda. Kung loobin ni Lord na yun ang mensahe natin sa linggo. So, sabi niya, he's passed from the time element into the eternity. He can never perish. Kaya nga, kung ang tao po ay alam ito, mas gugustuhin niya ng umuwi na siya. Kaya sabi ng propeta, gusto ko na umuwi. Pero karamihan sa atin, masarap sa lupa. Masarap magtinda ng scramble. O sige, mamili ka, brother. Titinda ng scramble o eternal? Hello? Yan ang totoo. Gustong-gusto natin sa lupa. Pero ang totoo niyan, iyon ang pinakamaganda na lugar. Kaya sabi ng propeta, I wanna go home. He can never perish. Wala po doong pagdudusa. And God swore that He'd raise him up in the last days. Tapos na po ito na ibinangon tayo. Ako nakabangon na, ewan ko kayo. Kasi ito po yung last days. For if He ever was God, He's still God. Mananatili ang Diyos na Diyos. He cannot change because He's immortal. He's infinite, omniscient, omnipresent, omnipotent. Amen. And He cannot change. He's the infallible God. And just as much tonight as He was then, and always will be the same. Yesterday man, today, and forever. Si Lord, hindi nagbabago. Kaya nga yan po nakakatakot din sa Diyos. Kung ano ang sinabi niya noon, kung paanong hindi niya pinalampasin na Adan, the same today. Amen. So, at hindi po nagbibiro ang Diyos sa sinabi niya. Nung araw ng panahon ni Noah, akala siguro ng mga tao, nagbibiro si Noah. Kasi, wala pa namang kautusan nung araw. Siyempre si Noah, nagtatagay-tagay din siguro. Sabi ng mga tao, lasing na naman siguro to si Noah, nangangaral. Akala nila biro o yung pangangaral ni Noah na gugunawin ng Diyos ang mundo. Pinagtatawanan lang si Noah. Kung paanong nangyari ito noon, magaganap uli ngayon. Yung mga hindi naniniwala sa mensahe, kawawa po mga yan. Sabi niya? And always will be the same. He can never change from what He is. Cause He's perfect. Therefore,
you can rest assured that when He says anything in His Word, lay your life that's true. So pag sinabi na ni Lord, yun na yun. Kaya ngayon, magbasa ka ng Bible. Yun na yun. Huwag nating babaguhin yun na mga ngatwiran tayo. Tapos na ang sinabi ni Lord. Kung ano sinabi niya, iyon ang mangyayari. How long does it last? Till the next revival? Unto our redemption. The very day of redemption, there's no way of getting away from it. Hanggang kailan niya tatapos? Hanggang sa susunod na revival? Hanggang sa ating katubusan. At ako, natubos na ako. Ewan ko kayo. So, ang redemption, tapos na. Ha? At sabi niya, there's no way of getting away from it. Hindi ka na dyan makakaalis sa redemption. Natubos ka na. Hindi yan pwedeng bawiin ni Lord. You can't get away from it because it won't get away from you. Parang tatak na ito. Parang tato. Yung tato, pag tinatoan ka na, mahirap nang tanggalin yan. Amen. So itong redemption, parang tato ito. Tatak mo. At hindi nito mawawala sa iyo. Tapos na ang redemption. For you are sealed. Ayun, tatak. Tato. Ha? For you are sealed until the day of your redemption. There's nothing future, nothing present, peril, hunger, thirst, death, or nothing can separate us from the love of God that's in Christ. Paul said, I'm fully persuaded of that. There you are. You are sealed until the day of your redemption. So, kung tayo po ay natubos na, wala na pong kaba. Amen? Gampanan mo na lang yung trabaho mo bilang natubos. Kasi kung natubos ka na at hindi ka naman nagtatrabaho kay Lord, ay pwede akong magduda sa iyo na hindi ka pa natubos. Kasi ang mga tubos na, habit na po nila ang sumunod. Nature na nila ang pagsunod kasi tubos. Tapos na ang tubos. Amen. Saint Paul one time, they was building a scaffold to cut his neck up there at Rome. I stood at the same place. Paul said, "O death, where is your sting? Grave, where is your victory? I've been inoculated. How are you going to hold me? How are you going to speak back to me? But thanks be to God, who sent the balms of Gilead and inoculated my heart with the baptism of the Holy Ghost." There's nothing. So, si Pablo, noong ginagawa na yung pangputol ng ulo niya, matapang si Pablo. Hinarap niya. Oh, kamatayan, nasaan ang kamandag mo? Kaya mo ba yun? Brad? Yung pamputol ng ulo mo, nakatali ang kamay mo. Pero sabi ni Pablo, asan ang kamandag mo, kamatayan? Hindi siya takot. Bakit? Ba't hindi takot si Pablo? Si Stephen hindi rin takot na binabato siya. Sapagkat itong mga taong ito nung nangyayari mga ganun, nakita nila si Lord. Bukas ang langit. Si Stephen nakita niya si Lord. Habang binabato siya, sabi niya, nakita ko ang Panginoon. Paano matatakot sa kamatayan niya? Amen. Sabi niya, nasaan? Libingan ang iyong tagumpay. Kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang kamandag, nasaan? Hindi siya takot. Amen. There's nothing future death. No organization or nothing can ever separate from the love of God. That's in Christ Jesus. It comes to my mind of a scripture that I believe Paul wrote and said in the Corinthians that there's nothing present, nothing future, and no powers, neither nakedness, starvation, peril, or any creature present, neither life nor death, can separate us from the love of God that's in Jesus. How that
even death itself will never separate us. O, di ba dito sa lupa, sa mga kinakasal, madalas nilang banggitin yung till death do us part. So kamatayan lang anya magkapaghihiwalay. Pero dito, kahit kamatayan, hindi niya magagawang ihiwalay ka kay Lord. Sa laman, maghihiwalay kayo na laman. Pero pagdating kay Lord, walang sino mang makapaghiwalay siya, kahit ng kamatayan. Lalo nga kayong magkakadikit pag namatay ka na sa lupa, dahil eternal ka na pagkatapos nun. Sabi niya, how that even death itself will never separate us because we have been joined together. Ayun. In heart, in this great fellowship around the Word of God. And even death itself will not separate us. We will be united in the great eternal for all times and ages. So yung kamatayan, sa halip na maghiwalay, lalo kayong mag-unite ni Lord. Yung kamatayan pa nga mag-unite eh. Hello? Ang laman mo, iwanan mo. Kasi sinabi naman ng Bible. Sa chapter 2 ng Genesis, sa alabo ka nagmula, babalik ka dyan. So, maghihiwalay talaga kayo. But kay Kristo, sa mga unbeliever, panahon na yan ng eternal separation nila. But sa believer, panahon na ito, yung kamatayan mo, panahon ito ng unity yung dalawa. Lalo kayong mag-unite. Amen. Bakit? Sabi ng propeta, ikaw at ang Diyos, iisa. Amen. Last. Ay, meron pa. Now, if this sounds all in foggy to somebody, check back a few years and look what's going on now. And then, imagine a future. There is no future but the coming of the Lord. Ang coming ni Lord, kasi at 63 po ito, tapos na rin ito. Jesus said in John 14 in closing, I'll say this. He said, don't let your hearts be troubled. If you believe in God, believe in me. For in my Father's kingdom is many tabernacles. I'll go and prepare a place for you. If this earthly tabernacle be dissolved, we have one. I'll go and prepare a place for you, that where I am, there may ye be also. Amen. Okay. What we need is men and women like that today that can shut the mouth of the world by the signs of the Holy Ghost. We need a camp meeting like that. We need a turning upside down, a shaking out a lot of the world and things out of the church that's come in these last days. Money is scattering out through the country and big things. That's got the people's minds on big things instead of God compromising. So, ang tinutukoy dito ng propeta, ang tao, iba ang direksyon. Ang Kristiyano, ang direksyon niya lagi kay Lord. Amen. Compromising, sabi niya. Kaya nga, ulitin ko, pakisabi niyo doon sa mga hindi dumalo, kung meron pa kayong mga anak, kung mga Katoliko din lang ang mga ninong-ninang niyan, dalhin niyo na doon sa Katoliko. Hindi na ako magbabasbas niyan. Amen. So, kasi compromising po yun. Compromising with the Scripture. Many brothers who started out on that way, but they get popular in some organization. Ayun. Compromising din yun. Pera, sumikat, compromise on what he believed. Paul said, there's nothing present or future can come or anything can separate us from the love of God. That real, genuine birth of the Holy Spirit comes into a man. He's a son of God. There's no schism
between him and God. He's his son in his presence. Amen. So, kung ikaw nga ito, wala ka nang dapat ipangamba. Amen? Walang future. Hindi tayo magiging anak pa lang. Tapos na yun. Silyado na. God bless.